Hello, magandang gabi muli mga kapatid sa Panginoon. Narito na naman tayo sa isa pang panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos. At tayo ay narito na sa buwan ng Pebrero. Natapos na ang buwan ng Enero sa ating bagong taong 2024. Kaya nagpupuri sa Panginoon sapagkat narito pa tayo at narito pa tayo sa mapayapang mga lugar, mga biyaya ng Diyos. Narito pa tayo sa kalayaan. Naisip niyo ba na may mga lugar sa mundo na hindi na malaya? May mga lugar sa mundo na hindi na mapayapa. Tayo pinagkakatiwalaan pa ng Diyos. Pinagbigyan pa ng kapayapaan at isang matiwasay na mundo sa ating tinitirahan. Tayo muna ay manalangin upang pagpalain ng Diyos muli ang ating panahong pangangaral. Aming makapangyarihang Diyos, aming ipinagkatiwala sa inyo muli ang aming mga sarili. Kahabagan niyo kami bawat isa at linisin niyo kami sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at gawin niyo kaming karapat-dapat sa banal niyong salita. Naway ang banal niyong salita na siyang biyaya namin ay gawin niyong tunay na biyaya sa aming pandinig, sa aming pag-aaral. Naway pagkalob niyo sa amin ang tama na pakikinig at tamang pag-unawa upang magkaroon din kami ng tama na pagsagawa sa mga ito na siya naming pagsunod sa pananampalataya. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating aral sa Salmo 63. Awit 63, 63, 63. Sinimulan natin noong nakalipas na pag-aaral tungkol sa malapit na pakikisama sa Diyos. Kalooban ng Panginoong Diyos na ating Ama na bawat isa sa atin ay magkaroon ng malapit na pakikisama sa Kanya. Kung ang mag-aasawa nga o mga ngasintahan pa lamang ay nais ng malapit na pakikisama, yung mga magkakaibigan gusto ng malapit na pakikisama, ano pa kaya ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang mga anak? Salmo 63, basahin natin muli. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos. Hahanapin kita ng maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinanabikan ka ng aking laman sa isang lupaing tuyo at uhaw na kung saan ay walang tubig. Upang makita ang iyong kapangyarihan at iyong kaluwalhatian kung paanong nakita kita ng gayon sa santuaryo. Dahil ang iyong kabaitang mapagkandili ay higit na mabuti kaysa buhay. Magpupuri sa iyo ang aking mga labi. Sa gayon kita pupurihin samantalang ako ay nabubuhay. Itataas ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Ang aking kaluluwa ay nasisiyahan gaya na sa utak ng buto at katabaan. At ang bibig ko ay magpupuri sa iyo at sa mga labing magagalak. Kapag naaalaala kita sa aking higaan at pinagbubulay-bulayan kita sa mga pagbabantay sa gabi. Dahil ikaw ay aking naging tulong, kaya nga sa lilim ng iyong mga pakpak ay magagalak ako. Ang aking kaluluwa ay sumusunod ng mainam sa iyo. Inaalalayan ako ng iyong kanang kamay.
Subalit yaong mga nangaghahanap sa aking kaluluwa upang puksain ito ay mangagsisiparoon sa lalong malalim na mga bahagi ng lupa. Subalit ang hari ay magagalak sa Diyos. Ang bawat isa na sumusumpa sa pamamagitan niya ay magmamupuri, subalit ang bibig nila na magsasalita ng mga kasinungalingan ay patitigilin. Yan mga kapatid, ang mga salita ng Diyos ayon kay Salmuesta David. Si David naman ay kinasihan ng Diyos upang susulat sa mga salitang ito. Yan ang mga sinabi sa pangalawang Samuel Kapitulo 23 na si David ay ang tinatawag na salmuista ng Diyos. At ang malapit na pakikisama sa Diyos, yan ang ating tinalakay. At na pag-aralan natin una, ang mga paraan ni David na sa malapit na pakikisama. Paano ba siya nakikisama sa Diyos na malapitan? Sinabi niya na sa pamamagitan ng kanyang paghahanap sa Kanya. Mayroong pusong humahanap-hanap. At pangalawa, sa pamamagitan ng pagkauhaw sa Kanya. Nauhaw na kaluluwa. Kaluluwang nauuhaw. Ang ating kaluluwa naman ang nauuhaw sapagkat ang ating pakikitungo, pakikisama sa Diyos ay spiritual. Hindi maaari ang ating katawan. Pangatlo, sa pamamagitan ng pananabik sa Kanya. Nasasabik ang kaluluwa. Nangangailangan sa Kanya. Sabik na sabik kagaya daw ng tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Yun ang nasasabik. Kung makapagsalita lang ang lupa, ay magsasabing sabik na sabik ako ng ulan. Pangalawa, pinag-aralan natin ang mga dahilan ni David sa pagnanais ng malapit na pakikisama. Bakit kaya? Kung ganun ang sinabi ni David na mga paraan, ano ang dahilan na kailangan niyang magkaroon ng malapit na pakikisama? Una, upang makita daw niya ang kanyang kapangyarihan. Malapit ang pakikisama natin sa Diyos kapag nakikita natin ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, upang makita ang kanyang kaluwalhatian. Kapangyarihan at kaluwalhatian. Na siya ay Diyos ng kaluwalhatian. Pangatlo, upang magkaroon tayo ng sabi ni David, sapagkat ang Panginoon ay kanyang patuloy na tulong. Yan ang pangatlong dahilan na sabi ni David ng malapit na pakikisama. Yun pala na parang nakaligtaan natin ito pangatlo, pang-apat na pala yun, dahil sa kanyang mapagmahal na kabaitan. Ulitin natin, dahil ang kanyang mapagmahal na kabaitan ay higit pa sa buhay. For His loving kindness is greater than life. Ang kabaitan ng Diyos ay mas higit pa sa ating buhay. Yan ang sabi ni David. Kaya hanap siya sa Kanya, malapit ang kanyang pakikisama. Pangapat, sapagkat ang Panginoon ay ang kanyang tulong. Ang ating tulong, ang pangangailangan natin sa mga panahon ng kahirapan, kabigatan, ang Panginoon ay siyang ating tulong. Siya naman ang lumikha sa atin. Siya rin ang tutulong sa atin. Mga bagay na hindi natin nagagawa at hindi natin nakakaya. Naroon ang Panginoon sa mga panahon ng paghihirap, panahon ng pangangailangan. Kaya, yun ang sabi ni David. Ang kanyang mga dahilan bakit kailangan niyang magkaroon ng malapit na pakikisama. Ngayon, itutuloy natin itong pangapat. Mga bunga ngayon ng malapit na pakikisama ni David. Ito ang pangatlo. Una, araan ng kanyang malapit na pakikisama. Pangalawa, mga dahilan ni David ng kanyang malapit na pakikisama. Ang pangatlo ay
Ano ang mga bunga? Ano ang resulta ng mga ito? Sapagkat nagkaroon na siya ng malapit na pakikisama. Tatlong bagay ang binanggit ni David sa kanyang Salmo sa 63. At una, ang kanyang pagpupuri sa Diyos. Ang kanyang malapit na pakikisama nagbubunga ng isang pagpupuri. Kung tayo'y malapit sa Panginoon, tayo mga tao ng pagpupuri. Di ba ang mga taong malapit sa isa't isa ay laging nagpupurihan? Ang ama na malapit sa asawa, sa mga anak, ang asawa na malapit sa asawang lalaki o babae sa lalaki. Ay gumagawa ng mga pagpupuri. Ito ang David. Sabi niya sa Salmo 63, makikita natin yan sa 3 at 5. Siya ay nagpupuri sa Diyos. Ano ba ang pagpupuri? Ito ang paghahatid sa Diyos, pagsasabi sa Diyos ng kanyang mga gawa, no? Ang kanyang mga ginawa sa atin, ng mga mabuti. Sasabihin natin sa kanya, atin siyang luwalhatiin sa mga ginawa niya. Sa 3, sabi niya, dahil ang iyong kabaitang mapagkandili ay higit na mabuti kaysa buhay, magpupuri sa iyo ang aking mga labi. Magpupuri sa iyo ang aking mga labi. Pagpupuri ng labi. Pagpupuri sa iyo ang aking mga labi. Ito ay una, kung si David ay nagpupuri, ito'y patuloy na pagpupuri. Walang katapusan hanggang siya ay may buhay pa. Sabi niya sa 4 pala. Sa gayon kita ay pupurihin samantalang ako ay nabubuhay. Ang kabaitan ng Diyos sa atin ay hindi natatapos. Ngunit kapag tayo'y malapit sa Diyos at patuloy siyang mabait sa atin sa panahon man ng sa kasaganaan at kahirapan, tayo'y hindi natatapos sa pagpupuri sa Kanya hanggang ako'y may buhay. At ang pagpupuri na yan na patuloy, ay sabi naman ni David, pangalawa, ito'y pagpupuri mula sa kanyang mga labi. Maaari naman natin siyang purihan sa isip lamang, naglalakad tayo. Ngunit ito'y pagpupuri sa kanyang mga labi. Maaaring pagpupuri sa harapan ng mga tao. Maaaring pagpupuri na ikaw lang nag-isa at binabanggit mo isa-isa ang mga pagpupuri. Sa Salmo 103, sinabihan ni David ang kanyang sarili. Purihin mo ang Panginoong Diyos, aking kaluluwa. Sinasabihan niya. Mismo siya nagsasabi sa kanyang kaluluwa. Kaya magsasabi tayo sa ating labi, ang ating kaluluwa kasama ang ating labi. Nagpupuri. Ito ay pagpupuri, sabi ni David, na masaya. May kasiyahan, may kagalakan. Sa 5, at ang bibig ko ay magpupuri sa iyo sa mga labing magagalak. May kagalakan. Di maaari ang pagpupuri ay kalungkutan. Sino ba sa atin ang pupuri sa kapatid tapos malungkot at galit? Hindi. Dapat masaya ang pagpupuri. Ang pagpupuri ay pagsasabi ng nagustuhan mo sa isang tao at sa Diyos na ating pinupuri ay dapat kagalakan. Magalak na puso at magalak, sabi ni David, na labi. A smiling lips filled with the praises of God. Yan ang una na sabi ni David na bunga ng kanyang malapit na pakikitungo sa Diyos, pakikisama sa Diyos. Pangalawa, matapos niya sinabi na kailangan ng pagpupuri, pumunta siya sa pangalawa. Pero bago yan, kailangan natin ang pagpupuri sa Diyos. Nagsasabi yan na malapit tayong nakikisama sa Kanya. Nagpupuri ba tayo sa umaga? Sa gabi bago tayo matulog? Kahit tayo naglalakad, sumasakay, tayo'y nagbibigay papuri
sa Diyos. Pangalawa, kasiyahan ng kaluluwa. Kasiyahan. Satisfaction of the soul. Kasiyahan ng kaluluwa. Yung yun yung pangangailangan nating napupuno o na yung mga bagay na kailangan natin ay sapat or sobra, kaya kasiyahan. Yan ang sabi ng 5. Sabi ni David, ang aking kaluluwa ay masisiyahan gaya ng sa utak ng buto at katabaan. Kasiyahan. Ang malapit na pakikisama sa Diyos ay magkaroon tayo ng kasiyahan sa lumikha sa atin. Ang Diyos na siyang ating Panginoon na lumikha sa atin, tayo nagmula sa Kanya. Masiyahan tayo. Karoon tayo ng ligaya. Karoon tayo ng kagalakan. Ang mga bagay na mangyayari sa tagapaglikha at ang kanyang linikha, karoon ng ugnayan na maganda. Masiyahan ang linikha tayo. At ano pa ba ang dapat makapagbigay kasiyahan sa atin? Kung tayo Kristiyano at mga anak ng Diyos, ang ating pakikitungo sa Diyos na malapit ay siyang ating kasiyahan. Siyang ating kagalakan araw-araw. At si David ay nasiyahan. At ang kasiyahan niya ay kagaya daw ng isang kumakain ng buto. Sabi natin sabi ni David, marrow. Alam mo yung marrow, yung buto na may mga laman ng loob. Masarap yan. Sa mga panahon ng mga ni David, yun ang nakakapagpasaya sa kanya. Siguro, mahilig si David ng bulalo. Marrow and fatness. Sino ba ang mahilig ng mga ganon? Ako hilig. Bihira lang ako makakatikim yan. Mahal. Yung bulalo, yun yung mga buto ng baka na sinisipsip, pero ang mga sabaw niyan kasama yung kunting mga laman-laman, ang sarap kainin, lalo na kung malamig ang panahon at humihigop tayo ng sabaw. Yan ang sabi ni David, ang kasiyahan ng pakikisama sa Diyos para tayong nasisiyahan sa pinakagusto nating bagay. At ang pakikisama sa Diyos ay kasiyahan ng kaluluwa. Kaya inahalin tulad niya sa pagkain. Ang kasiyahan naman kasi ng tao, di ba? Marami tayong kasiyahan, pasyal, punta rito, punta roon, pero ang kasiyahan nating talagang gusto yung kakain tayo ng masarap. Di ba? Simulang bata, kain. At ang pakikisama sa Diyos ay kagaya ng kakain tayo ng napakasarap, kagaya ng kumain ng bulalo si David. At ang kanyang kasiyahan sa kaluluwa ay nararanasan niya tuwing siya ay nagbubulay sa gabi bago matutulog. Yan ang sinasabi niya sa 6. Kapag naalaala kita sa aking higaan at pinagbubulay-bulayan kita sa mga pagbabantay sa gabi, in the watches of the night. Alam mo, pag tayo ay natatapos na sa maraming bagay at naroon na tayo sa higaan at hindi pa tayo nakakatulog, naroon lumalabas sa atin ang mga bagay na mahalaga. Mga mahalagang bagay na ating iniisip. Yung mga negosyante, iniisip ang kanilang mga pera. Yung mga nagtatrabaho ng mabigat, iniisip ang kanilang pagod at ang mga hirap na dinadaan. Ang mga ina na natutulog, iniisip ang kanilang mga trabaho at mga anak. Tayo naman, pag Kristiyano, dapat iniisip natin ang ating kasiyahan sa Diyos.
sa kanyang pangungusap sa atin, sa kanyang gabay sa atin, sa kanyang lakas sa atin. Malapit na pakikitungo, yung kanyang pagkauhaw, yung kanyang pananabik, yung kanyang sinasabi na um, pangangailangan, paghahanap sa Diyos. Pangatlo, ang kaluluwang nasiyahan at nagpupuri ay siya yung sumusunod na matapat sa Diyos. Ang pagsunod, ang pagkilala at buhay na matapat na sumusunod. Noong tayo ay mga patay at binuhay ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo upang tayo magkaroon ng pananampalataya na susunod sa Diyos. Alam ba ninyo, ang ating pananampalataya, isa lang ang dahilan. Ugnayan sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Tayong mga patay ay binuhay, binigyan ng pananampalataya, at doon tayo sumampalataya sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo na ating narinig tungkol kay Kristo, ang kaniyang mensahe na tawag upang tayo susunod sa pananampalataya. Ba nyo nalimutan yan? Roma 1:5. Ang Ebanghelyo na siyang pakay ni Pablo na dalhin sa mga hintil ay upang ang mga bansa ay susunod sa pananampalataya. Roma 1:5 at Roma 16:26. The purpose of the gospel that Paul was an apostle to the nations, to the Gentiles, that men and women, that those whom God has chosen will obey by faith. Obedience of faith, pagsunod sa pananampalataya. Ang ating pagsunod sa pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kikinig tayo sa pananampalataya at susunod tayo sa pananampalataya. Yan ang David na ito. Ang kanyang pagsunod na matapat. Sabi niya sa English, sa King James Version, his soul followeth hard after God. It's a hard following. Matapat na pagsunod. Anong matapat na ginamit niya? Mainam, malakas, mataimtim na pagsunod. Yan ang David na ito. Ang ating kasiyahan sa Diyos, ang ating katapatan sa Diyos, ang ating malapit na pakikisama sa Diyos ay magbubunga yan ng matapat na sunod sa Kanya. Ang ating kaluluwa, ang ating kinailaliman, ang ating puso, magsasabing, mahal kita, Panginoon. Susundin kita, Panginoon. Paglingkuran kita, Panginoon. Ikaw ay aking Diyos at wala nang iba. Yan ang hinahanap ng Diyos na maranasan natin. Itong si Pablo, kagaya ni David, sa Pilipos, Kapitulo 3, ay nagkaroon din ng ganong malapit na pakikisama kay Jesus. At sa Pilipos, Kapitulo 3, paano halintulad, paano sinabi ni Pablo na siya may malapit na karanasan sa Diyos. Sa 3:8 sinabi niya na dahil sa Kanya ay nagtiis ako ng pagkalugi sa lahat ng mga bagay. At ibinilang nga na dumi lamang ang mga iyon upang aking makamit si Kristo. Tingnan niyo, ang lahat ng Kanyang tinatawag na kagalingan o ano ba yon? Pakinabang sa laman. Kung Kanyang iniisip na magaling ako, pakinabang niya mga kagalingan niya sa laman. Kung ano siya, kung sino siya, kung ano ang Kanya. Yan ang pinagyabang ng tao. Sabi ni Pablo,
tinapon ko na. Parang dumi. Ah, parang dumi ang mga yon. Upang makamtan ko, sabi niya sa 8, Filipos 3:8, upang makamit si Kristo. Kaya sa 10 sabi niya, upang makikilala ko nawa siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli at ang pakikipag-isa sa kanyang pagdurusa. Yamang natutulad ako sa kanyang kamatayan. Nakakatakot naman. Hindi naman talaga nakakatakot. Nakakabilib. Ibigay ng pusong gusto kong ganon. Ang Pablo at ang David na malapit sa Diyos. Kaya anong sabi ni Pablo matapos niya sinabing ang kanyang pakisamang malapit, ito ang matapat na pagsunod ni Pablo sa 13, na nilimot ko na yaong mga bagay na nasa likuran at sinisikap na maaabot yaong mga bagay na nasa aking harap. Tingnan nyo, kanyang harap, ang kanyang dapat gawin ay kanyang dapat gawin. Nagtutumulin ako patungo sa hangganan ng takbuhan dahil sa gantimpala na mataas na pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun ang Pablo na malapit sa Panginoon, kagaya ni David, na may pagpapasya ng katapatan, pagsunod ng matapat. Yun ang tunay na pagsunod sa pananampalataya. At ang dahilan yan ay ang ating malapit na pakikisama sa Diyos. Atin siyang hinahanap, atin siyang kinauuhawan, atin siyang pinanabikan. At nangyayari yan sapagkat gusto natin maranasan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kalwalhatian at ang kanyang mapagmahal na kabaitan at ang kanyang patuloy na tulong. At tayo'y sa mga bunga ng ating pakikisamang malapit, tayo patuloy na magpupuri. Tayo'y magkaroon ng kasiyahan ng kaluluwa na parang wala na tayong hahanapin. Ano bang hinahanap? Sana hindi pera, trabaho. Ang ating hinahanap, kagaya ng linikha ng Diyos para sa Kanya, ay ang ating kasiyahan sa Diyos. Masiyahan tayo ng malalim na kasiyahan ng kaluluwa at tayo'y magpasya na susunod na matapat sa Kanya. Ito mga kapatid ang aral na nais ng Diyos na ating maranasan. Nagkaroon tayo ng malapit na pakikisama sa Kanya sa araw-araw ng ating pamumuhay. At kailangan ng panahon sa Kanyang salita, kailangan ng panahon ng panalangin, upang ang mga bagay na ito ay ating maranasan. Paano ba kasi maranasan na tayo humahanap, nauuhaw at nananabik? Doon yan sa salita ng Diyos. Doon yan sa pananalangin. Doon yan sa pagsamba. Doon yan sa Bible study. Nag-aaral pa tayo ng ating Biblia. Ito ang ating layunin sa ating pag-aaral sa Biblia, sa pakikinig ninyo dyan sa bawat linggo, na tayo malapit sa Diyos, na tayo'y mangaral sa ibang tao, na tayo hindi lang laging tinuturuan, kundi ang Diyos ay ibig na isagawa ang mga bagay na ating nangatutunan. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong salita, na kalooban niyong malapit kami sa inyo sa aming pakikitungo. Turuan niyo kami sa mga aral na mga ito, na maranasan namin ang malapit na pakikisama sa inyo. Ay turuan niyo kaming magpasya na ikaw ay hanapin sa inyong mga salita, sa aming panalangin, sa aming pagsamba, ng inyong salita, ng inyong presensya,
ng inyong pakikitungo sa amin ay araw-araw naming maranasan upang kami nawa patuloy na magpupuri sa inyo. Agkaroon kami ng kasiyahan sa inyo at kami ay maging matapat na susunod sa pamamagitan ng pananampalataya. Samahan niyo kami patuloy sa linggong ito sa buwan ng Pebrero. Naway kami nga ay lalago. Kami nga ay patuloy na malapit sa aming pagkikitungo sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Naway pagpapalain ang inyong linggo at ang inyong buwan ng Pebrero. Hallelujah.